ang kontinuasyon ng Romans chapter 4 na ating napag-aralan noong linggo na ibinahagi ng ating pastor. Pinabagatan ko po itong sola fide or by faith alone o sa pamamagitan ng pananampalataya lamang tayo ay maliligtas. So, yung pinag-aaralan natin is about kaligtasan at ang pag-aaral ng kaligtasan, ang tawag dyan ay soteriology or the study of salvation. Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Mayroong kinalaman sa soteriology at may kinalaman sa Romans, kapatid, no? Kung babasahin niyo yung Romans, ang sabi ng mga theologians, ito yung pinaka-systematikong libro sa Biblia in regards to salvation or kaligtasan. Kung babasahin niyo yung Romans, kapatid, laging isa lamang ang sentro dyan. Kaligtasan. Hindi tayo lalabas sa kaligtasan. Laging ang sentro ng Book of Romans is about salvation. Kaya nga, pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, ang ating key verse is Romans chapter 4. Samahan niyo po ako ngayong gabi na ito, kapatid, sa mga bisita. Kung meron po kayong mga Biblia, atin pong buksan. Kung wala man, ako po ay naghanda ng presentasyon para sa inyo. Ang pagbungad natin is Romans chapter 4, verse 20. Sabi dito ni Pablo, gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Ang sinasabi dito ni Pablo, si Abraham. Sapagkat Romans chapter 4, ang pinaka-konteksto dito ay si Amang Abraham. No? Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala or unbelief, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Ito yung ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. Ang keyword natin is pananampalataya, kaya nga by faith alone, no? Tayo ay naligtas. Pananampalataya habang niluluwalhati ang Diyos. Ibig sabihin, ang pananampalataya nagbubunga ng pagluluwalhati sa ating Diyos. Ang pananampalataya na nagbubunga ng mabubuting mga gawa na nagbubunga ng pagluluwalhati sa ating Diyos. Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Of course, ito ay nakasentro sa tinatawag nating soteriology or the study of salvation. This is the systematic theology ng Romans book. No? Pasensya na kayo kung di ko pa na-discuss yung Romans 1, 2, and 3. Actually, nung last time ako na tumayo dito, pinag-usapan natin na si Jesus sa katuparan ng kautusan, hindi ba? At yung ating mga verse nun is about Romans chapter 5, no? So ito yung chapter before Romans chapter 5. So, meron pa rin itong kinalaman sa pagtupad ng ating Panginoong Jesucristo sa kautusan na naibigay sa atin, no? Actually nga, nung nag-preach ang ating pastor nung Sunday, ang aking full understanding ay it is the continuation ng aking na-preach about our Lord Jesus Christ satisfying the law for us, na siya ang katuparan ng kautusan para sa atin, sapagkat doon ibabase ang pananampalataya natin, doon sa nagawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. So, basahin ko po yung key verse natin noong Sunday. Uulitin ko po sa inyo ngayong gabi na ito. No, is Romans chapter 4 verse 16 to 18. Tapos tingnan natin closely ito at i-explain ko po sa inyo ng mas malalim upang mas lalo nating maintindihan. Okay? Romans chapter 4 verse 16 to 18. Dahil dito, iyon ay batay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi. Ano yung sinasabi ni Pablo dito? Si Abraham, kapatid, ay sumampalataya o naniwala sa Diyos noong mga unang panahon at ginawa niya ang alituntunin ng Panginoon sapagkat siya ay sumasampalataya sa Diyos na ang Diyos ay may kakayahan na tuparin niya ang kanyang pangako kay Abraham. Ano yung pangako kasi ng ating Diyos kay Abraham? Na kanya siyang pagpapalain. Ano yung word na yun? Pagpapala. Ano yung pagpapala sa Ingles?
blessing. Okay? So, ito ang pangako ng Diyos kay Abraham, na manggagaling kay Abraham ang pagpapalang ibibigay. Ang binhi na galing kay Abraham ay magpapatuloy ang pagpapala mula kay Abraham. Kaya makikita nyo, maging tiyak ang lahat ng binhi, lahat ng pagpapala na ipangako kay Abraham ay mangyayari sa mga sumasampalataya upang ito'y maging biyaya. Makita mo yung word na yun. Ito ay batay sa pananampalataya upang ito'y maging biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi. Hindi lamang na nasa kautusan, ibig sabihin hindi lamang sa mga Hudyo na naibigay sa kanila ang kautusan, bagkus kundi pati naman sa mga nasa pananampalataya ni Abraham. Sa lahat, kaya makikita mo, sa lahat ng mga sasampalataya na kamukha daw ni Abraham. So, ang kaligtasan ay hindi batayan ng kaligtasan ang kautusan, bagkus ang batayan ng kaligtasan ay yung pananampalataya na tulad ni Abraham. Okay? 17. Gaya ng nasusulat, ang sabi ng Panginoon sa Genesis kay Abraham, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Bakit si Abraham ay ginawang ama ng maraming bansa? Di ba? Nung unang panahon, isa lamang yung bansa. Ano kasi yung bansa? Israel. Pero tingnan mo kung ipangako ng Diyos kay Abraham, gagawin siyang ama ng hindi isang bansa, bagkus ama ng maraming bansa. So, ang pangako ng Diyos ay lalabas mula sa isang bansa patungo sa mga ibang bansa. At ito yung naipangako ng Diyos kay Abraham. Sabi dito, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. No? Itong naipangako kay Abraham ay sa harapan ng Diyos natin. At nagbibigay, sino daw ang Diyos na ito? Ang Diyos na ito ang nagbibigay ng buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Itong Diyos na ito na nangako kay Abraham ay may kakayahan na bumuhay ng mga patay at patuloy pa rin siyang bumubuhay ng mga patay hanggang sa mga oras na ito. Itong Diyos na ito, kapatid, ay nangako kay Abraham. Kaya nga, dun sa oras na iyon, kapatid, sapagkat alam ni Abraham na may kakayahan ang Diyos na ito na tuparin ang kanyang mga pangako, ito ang sinabi sa 18. Umasa si Abraham sa Diyos kahit wala ng pag-asa. Bakit nasabi ito ni Pablo na kahit wala ng pag-asa, si Abraham ay patuloy na umaasa sa Diyos? Ano kasi nalaman natin? Tayong mga tao, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating mga mabubuting mga gawa o sa pagtupad ng kautusan na ibigay sa atin ng Diyos. Eh, sabi sa Biblia, walang matuwid sa atin, wala kahit isa. So wala tayong pag-asa. Diba, nung nag-Sermon on the Mount tayo, remember? Nung nag-Matthew tayo, nung nag-Sermon on the Mount tayo, sabi natin, Panginoon, ang hinihinging katwiran ng langit ay yung katwiran na mas higit pa kaya sa mga Pariseo at sa mga Sadduceo. Ibig sabihin, nung marinig ito ng mga tao, nawalan sila ng pag-asa. Kasi napakahirap na makamit ang katwiran na hinihingi ng langit sa tao. Kaya nga wala tayong pag-asa. Pero tingnan mo si Abraham. Dahil siya ay napagkalooban ng pananampalataya na nagmumula sa langit, isang pananampalataya na nagmumula sa Diyos, ito ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Pumitin nyo kanina, no, sa verse 16. Bakit ito binigay kay Abraham bilang pananampalataya at hindi bilang paggawa upang ito'y maging isang biyaya sa Kanya. So, ang pananampalataya nito ay biyaya na nagmumula sa Diyos. At itong pananampalataya na ito, kapatid, ang dahilan kung bakit si Abraham ay patuloy na umaasa sa pinangako ng Diyos sa kanya kahit walang pag-asa. Ano ibig sabihin nun? Na akala natin hindi na tayo maliligtas at wala na tayong pag-asa. We are hopeless, kapatid. Tulad ng mga
Israelita noong mga unang panahon na lagi silang ino-oppress ng mga ibang nation sa mga ibang bansa. Lagi silang ginagawang mga alipin. Ngunit dahil ang Diyos ay nangako, sila ay nanampalataya sa Diyos at sa kanyang mga pangako. At yun ang nagpapalakas sa kanila. At yun ang dahilan kung bakit ang pangako ng Diyos ay mangyayari sa bawat isa sa kanila. Umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y, sa Abraham, ay sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Alam niyo ba si Abraham ay namatay? Na siya ay ama lamang ng kanyang household, kapatid. Hindi man lamang niya nakita ang promised land. Hindi man niya napuntahan ang promised land. Pero siya ay namatay na mayroong pananampalataya sa pangako ng Diyos na darating ang araw ang naipangako sa kanya ng Diyos ay mangyayari sa mga tao na manggagaling kay Abraham. Ano yung nangyari? Ito, na siya ang naging ama ng maraming bansa na nangyayari na sa mga oras na ito. Tayong lahat ay nanggaling sa pangako ng Diyos na naipangako kay Abraham. Tayo yun, ang binhi ng pangako ng Diyos na ang pagpapala na may bibigay sa atin ay itong pagpapala na kailanman hindi natin karapat-dapat makuha. Ngunit nakuha natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang pagpapala na ito, isang pagpapalang tinatawag nating pananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos. This is a spiritual blessing. This is the apex of spiritual blessing na tayong mga makasalanan, tayong mga patay sa Espiritu ay binuhay muli ng Diyos sapagkat mayroon siya kakayahan at binigyan tayo ng tinatawag nating pananampalataya. Ayon sa sinasabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Ang pangako kay Abraham ay nangyari sa bawat isa sa atin. Ano yung napansin natin? Umaasa kahit wala ng pag-asa. Ito yung topic ng Sunday, di ba? Hoping even when we are hopeless. There's still hope. Kahit sa tingin mo, wala ng pag-asa. Ito ang pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. This is more than just our lives. Ito ay yung tinatawag nating kaligtasan. Kaya sabi ko, soteriology ang pinag-aaralan sa Romans. No? Huwag tayong lalabas sa kaligtasan. Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Wala na tayong pag-asa. Ngunit binigyan tayo ng pag-asa. At itong pag-asa na ito, it is the faith that produces hope. Ang pananampalataya na nagbubunga ng pag-asa sa Diyos. Sa Romans chapter 4, kapatid, I took up the liberty of giving you 3 points, no? 3 puntos na ating pag-aaralan ngayong gabi na ito, no? At itong 3 puntos na ito is the summary of the whole Romans chapter 4. Alam ko, na-discuss ko nito sa inyo dati Romans chapter 4. Kasi very familiar sa akin. Pero, ulitin ko ngayong gabi na ito because faith cometh by hearing and hearing and hearing of the Word of God. So, 3 points na aking ibibigay sa Romans chapter 4. Una, inaring ganap o naging matuwid tayo, ibig sabihin mga bisita, na kung tayo yung mga kasalanan, tayo yung naging matuwid o nawala o napatawad ang ating mga kasalanan at nalinis ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung una. Pangalawa, sino nga ba ang totoong pinagpalang tao? Kasi lagi natin sinasabi na kung tayo ay mananampalataya, tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Ano nga ba yung pagpapala na iyon? That is very specific sa Bible, kapatid. Ano ba yung pagpapalang makakamtan ng Kristiyano, eksklusibo sa isang Kristiyano lamang? Diba? Kasi mayroong mga pagpapala o yung mga tinatawag natin common grace, kapatid. Anyway, nung isang gabi, nagkaroon kami ng discussion ng ating pastor regarding this. This is the summary of everything. Lahat ng pagpapala na galing sa Diyos ay biyaya na mula sa Diyos. No? Tandaan mo, kahit anong pagpapala yan na mula sa Diyos, ito ay tinuturing na biyaya sapagkat kapag pinagpala ka ng Diyos,
na isa kang makasalanang tao, hindi ka karapat-dapat na pagpapalain ng Diyos. Pero pinagpapala ka pa rin ng Diyos kahit ikaw ay makasalanan. Ang tawag dyan ay biyaya. That is the favor of God given to a person who is undeserving. No? Tayo lahat ay mga undeserving ng pagpapala ng Diyos. Pero patuloy pa rin tayo pinagpapala dahil ang Diyos ay mabiyaya. That is grace, kapatid. No? Kahit yung hangin na inyong nilalanghap, mga kapatid, is grace from God. You can say it is a blessing from God, but it is also grace from God. All blessings are grace from God. So, sino nga ba ang totoong pinagpalang tao? Ito yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 4. Actually, discuss ko na ito, pero i-elaborate ko ulit ngayong gabi na ito. Sino nga ba ang totoong pinagpala ng tao? Yung bang pinagpala na tao, yung bang naging masagana siya sa buhay? Eh kasi, brother, yun kahit yung mga hindi Kristiyano, ay mas lalong sumasagana sa buhay. Ibig bang sabihin nun, yung Diyos nila ay mas higit kaysa sa Diyos natin? Diba? Di ba pumasok sa isip ninyo yun? Kasi kung ang Diyos natin ay nagpapala at nagsasagana ng buhay ng mga sumasampalataya sa Kanya, ng lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, ibig sabihin, dapat lahat tayo ay masagana. Pero bakit yung mga ibang tao na hindi naman mga Kristiyano ay mas masagana pa kaysa sa atin? Even kapatid, yung the richest man in the world is an atheist. Hindi siya naniniwala na may Diyos. No? Ano nga ba yung pagpapalang ito na eksklusibo lamang sa mga sumasampalataya kay Kristo? At pangatlong puntos, pinangakong pagpapala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagpapalang ito ay tutuparin ng Diyos dahil ipinangako niya sa kay Abraham at sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. So, doon tayo sa unang puntos. Marami pa naman yata yung oras. Okay. Una, we are justified by faith. Ibig sabihin, tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. We are made right in the presence of God. Tayo naging matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. This is very important. Sa Biblia, kapatid, may tayong tinatawag na sola scriptura. Kung ang katotohanan natin ay sa Biblia lamang, ibig sabihin, kailangan ang katotohanan natin ay Biblia o salita ng Diyos lamang. Di ba? Kasi mayroong kapatid, mga ibang relihiyon na hindi lamang ang Biblia ang source ng truth nila. Meron pa silang mga ibang Biblia. At sa kanilang mga ibang Biblia, ang nakasaad doon ay ang kaligtasan or justification ng pagiging matuwid ng isang tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya at paggawa ng mabuti. Diba? So makikita mo sa kanilang Biblia, ganun siya. Pero sa Bible, malinaw na malinaw that we are justified by faith. Wala siya sinabing by faith and works. We are justified by faith alone. Eh bakit sa James chapter 3? Masabi doon ni Santiago, we are justified by our works. Well, tingnan mo muna yung konteksto nun. Ang sabi ni Santiago, faith o pananampalataya na walang bunga na mabubuting mga gawa ay pananampalatayang patay. So, pananampalataya pa rin ang konteksto ng ibig niya sabihin. Kasi pwede mo namang sabihin na sumasampalataya ka kay Kristo, pero pag-uwi mo sa bahay, binubugbog mo yung asawa mo. Walang bunga ng mabubuting mga gawa. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo ay patay. Pero malinaw sa Biblia na sinabi ni Santiago at sinabi ni Pablo, na sinabi din ni Pedro, na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo, sa mga nagawa niya para sa atin. Hindi ba? Na-discuss na natin ito last week. We are still saved by works. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng paggawa, ngunit hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa, bagkus sa mga gawa ni Kristo para sa atin. Siya ang tumupad ng kautusan para sa atin. Naligtas pa rin tayo sa gawa, but not our works, but the works of Christ. Kaya nga tayo ay sumasampalataya sa nagawa ni Kristo na yon,
At yun ang nagbibigay sa atin ng tinatawag nating katwiran. Basahin natin, di ba? Di ba tayo lalabas sa Romans chapter 4 actually? Diniscuss ko ni Pablo para sa atin. Romans chapter 4 verse 20 to 22. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Ito ay si Abraham. Nung nangako ang Diyos sa kanya na pagpapalait siya at lahat ng mga binhi na namumula sa kanya at siya'y magiging ama ng lahat ng mga maraming bansa, hindi siya nag-alinlangan sa pangako na iyon ng Diyos sa pamamagitan ng hindi paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya na alam niya na ang Diyos ay may kakayahan na tuparin niya ang kanyang mga pangako. At tingnan mo ang pananampalataya na iyon. Pinalakas siya ng pananampalataya at ano yung bunga ng pananampalataya na iyon? Pagluluwalhati sa Diyos. Paano kasi naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin? Kung gumagawa tayo ng mabuti, hindi ba? Na may works pa rin. Pero it is a product o bunga ng pananampalataya na naibigay sa atin ng Diyos. Kaya makikita mo dito, pinalakas siya ng pananampalataya. Ang dahilan kung bakit naging matatag ang ating kapatid na si Abraham, ang ating ama na si Abraham, sa Diyos at sa mga pangako ng Diyos ay dahil sumampalataya siya sa Kanya. At dahil sa pananampalataya na iyon, ito ang nagluluwalhati sa Diyos. Dahil sumasampalataya siya, sumusunod siya sa alituntunin ng Diyos. Dahil sumasampalataya siya, nagagawa niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. At yung mga ginagawa niya, ay ginagawa niya hindi sa kanyang sarili, bagkus kanina niya ginagawa sa anak ng tao na siyang namatay sa krus para sa atin. Galatians chapter 2 verse 20, pinag-aralan natin last week. Hindi ba? Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo, ang anak ng tao, na siyang namatay sa krus para sa atin. Next. At lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. Ito yung pananampalataya, kapatid. Kung nangako ang Diyos sa bawat isa sa atin, kahit hindi pa natin ito nararamdaman sa ating buhay, pero patuloy tayong nagpapalakas sa pag-asa, sa paniniwala at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na tayo kanyang pagpapalain. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nagiging matatag sa pananampalataya. Hindi ba sa 1 Peter chapter 1, di ba? Meron tayong inaasahan na isang mana na ipapahayag sa pagdating ng panahon. Meron tayong hinihintay na isang bagay na hindi natin nakikita. At itong mga bagay nito ang nagpapatatag sa atin, sa 22. Kaya ang kanyang ito yung pinakamaganda sa lahat. Ang kanyang pananampalataya ay naibilang kay Abraham bilang katwiran. Ano kasi yung katwiran, kapatid? Righteousness. Kapag ikaw ay naging matuwid na sa harapan ng isang banal na Diyos. Yun yung pinaka-aasam ng tao, kapatid. From the Old Testament to the New Testament, ang hinahanap ng Diyos sa tao is righteousness o katwiran. Pero hindi natin kayang ibigay sapagkat wala tayong kakayahan. Ngunit sa pamamagitan daw ng pananampalataya, ang pananampalataya na iyon sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang nagawa simula nung siya ay bumaba rito sa mundong ito, hanggang sa siya ay lumakad, lubaki, tumanda, 33 years old, napako sa krus, at nabuhay muli. Sa kanyang nagawa na iyon, para sa ating kaligtasan, tayo ay nananampalataya sa nagawa niyang iyon, ibibilang ng Diyos sa atin ang ating pananampalataya bilang katwiran. Bakit? Di ba pinag-aralan na natin ito? Bakit? Sapagkat meron tayong tinatawag na, what is the heart of the gospel? Double imputation. Kung nananampalataya ka na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, kasama ng inyong mga kasalanan, ang ating mga kasalanan ay naipasa sa Kanya o naibilang sa Kanya in His account
Parang bank transfer, kapatid. Ang inyong mga kasalanan ay na-transfer sa Kanya at siya ang nagbayad ng mga utang na iyon, kapatid. Amen. Hallelujah. Siya ang nagbayad ng mga utang na iyon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay para sa iyon, para sa mga iyon. At anong nangyari? Ang kanyang katwiran, na simula nung siya ay naipanganak sa Espiritu at sa Birhen, hanggang sa siya ay namatay, ni isang kasalanan wala siyang ginawa. Ang katwiran na iyon, ang perpektong pagtupad ng kautusan na iyon, ang katwiran na iyon, ay mabibilang naman sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? Basahin natin. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katwiran sa kanya. Ang pananampalataya ni Abraham na pagdating ng araw, pagpapalain siya ng Diyos, ililigtas niya ang kanyang kaluluwa, bagamat hindi niya nakita si Jesus, siya ay sumampalataya. Amen. At ganoon din tayo, bagamat hindi natin nakita si Jesus, tayo ay sumampalataya. At dahil dito, nabilang sa atin ang kaligtasan. Kaya nga sa Hebrews chapter 11, kung mabasahin mo yung buong Hebrews chapter 11 is about faith. Di ba? Ano yung sinabi sa Hebrews chapter 11? Faith is the hope of things unseen. Kung tayo ay umaasa sa mga bagay na hindi nakikita. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi dito, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ang Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. Kaya nga sabi ko kanina sa mga bisita, kahit pumabait tayo, kahit tayo na yung pinakamabait na tao sa buong mundo, kung wala sa iyo si Kristo, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Sapagkat isa lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Malinaw na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, I am the one way, the only way, the truth, and the life. No one, wala, nino man ang makakapunta sa Ama, maliban na tayo ay na kay Kristo Jesus. Kaya nga kami, kapatid, ang pag-asa namin ng kaligtasan ay nakaangkla sa pananampalataya namin sa anak ng tao, ang aming Panginoong Kristo, na siyang tumupad ng kautusan para sa amin. Isang bagay na hindi namin kayang tuparin, siya ang tumupad na yon para sa amin. Praise the Lord. At itong kaligtasan na ito ay mapapasa atin at ibibilang sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Right. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalataya na may Diyos. Eh di ba ang tao sa kanyang natural na estado, hindi niya gustong kilalanin ang Diyos. Di ba? Pinag-aralan natin. Inulit ni Brother Lito kahapon sa Romans chapter 3 verse 10. No? Tayo sa ating natural na estado, hindi man natin gusto na lumapit man lamang sa Diyos. Kaya nga ang Diyos ay may kakayahan na buhayin ang ating mga kaluluwa upang tayo sumampalataya sa Kanya, at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Tingnan mo, pananampalataya at pangako. Tingnan natin. Busasin natin, pag-aralan natin. Sabi, sumasampalataya na may Diyos. Tayo daw ay sumasampalataya na may Diyos. Kapag tayo ay sumasampalataya na may Diyos, ibig sabihin mangyayari ang pangako sa atin. Ano yung pangako? Na Kanyang bibigyan ng gantimpala ang lahat ng mga masigasig na humahanap sa Diyos. Eh di ba? Walang humahanap sa atin, wala kahit isa sa Diyos. Pero dahil binuhay tayong muli ng Diyos, sa pamamagitan ng biyaya, na tayo mga patay. Ephesians chapter 2, malinaw, di ba? Binuhay sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, at ngayon nalaman na natin, sumilay ang kaliwanagan sa ating buhay, sumampalataya tayo sa Kanya. At ngayon, ang pangako ng Diyos ay nangyayari sa bawat isa sa atin. Ano kasi yung pangako ng Diyos? Na tayo Kanyang pagpapalain. Andun na. Ano nga ba yung pagpapala na iyon? Na eksklusibo lamang sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.
Sino nga ba ang tinutukoy sa Romans chapter 4 bilang pinagpalang tao? So, the blessed man sa Ingles. No? Ang pinagpalang tao. Sino nga ba ang totoong pinagpala? Ano nga ba yung pagpapalang sinasabi ng Diyos sa panahon ni Abraham na makakamit ng lahat ng mga magmumula kay Abraham, sa mga binhi na nagmumula kay Abraham? Ano nga ba yung pagpapalang ito na ating makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos? Basahin natin sa Romans chapter 4 din, kapatid. Pero pupunta tayo sa first 4 chapters ng Romans chapter 4. Or first 6 chapters. Romans 4 verse 6 to 8. Ang sabi dito ni Pablo, gaya naman ng sinasabi ni David. So, si Pablo ay nag-quote ng Old Testament writings. Sabi ko nga, di ba, kapag yung mga apostol, kapag si Kristo, sa New Testament, kapag sinabi niya, ito'y nasusulat, o gaya ng nasusulat, they're quoting the Old Testament. No? Kasi wala pang New Testament noon. Ang New Testament ay nasulat 30-40 years after death. So, pag sinabi nila, ito'y nasusulat, they're quoting the Tanakh or the Old Testament. So, sinasabi dito ni Pablo, kino-quote niya ang isa sa mga Psalms ni David. Sabi niya, gaya naman ng sinasabi ni David, tungkol sa pagiging mapalad ng tao. This is Romans chapter 4. Hindi tayo lalabas sa konteksto ng Romans chapter 4, okay? Sino nga ba ang totoong pinagpala na tao? Mapalad ang tao na itinuturing ng Diyos na matuwid. Ito naman yung word na yun. Matuwid or righteous na hiwalay sa gawa. Makita mo doon. Sino nga ba ang totoong pinagpala ng tao? Ang pinagpalang tao ay yung taong naituring na matuwid ng Diyos. We're justified not by works. No? Tayo'y naging matuwid hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Bakit? Bakit mapalad yung tao na iyon? Sapagkat ang taong umaasa pa rin na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili sa mabubuti niyang gawa ay nasa ilalim ng sumpa. Galatians chapter 2. Bakit? Sapagkat hindi nila kaya iligtas sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga mabubuting mga gawa. Kaya mapalad ang tao na naging matuwid sa harapan ng Diyos na labas sa kanyang mga gawa. Paano? Sapagkat mapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa. At ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Sino daw yung mapalad na tao? Yung napatawad siya sa kanyang mga kasalanan at tinakpan ang kanyang mga kasalanan. Naging matuwid siya apart from works. He was made righteous apart from works. Naging matuwid siya sa pamamagitan ng pananampalataya at napatawad ang kanyang mga masamang gawa at natakpan ang kanyang mga kasalanan. Ito ang totoong mapalad na tao. Ang totoong mapalad na tao na sinasabi sa Biblia ay yung tao na natakpan ang kanyang mga kasalanan at naging matuwid sa harapan ng Diyos na hindi sa pamamagitan ng kanyang mga paggawa, bagkus sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito pa, mapalad ang taong hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Nandun na naman yung word na yun, accounted, ibibilang sa kanya ang kasalanan. Sa mga sumasampalataya kay Kristo, meron tayong tinatawag na double imputation. Kanino kasi ibibilang ang ating mga kasalanan? Ibibilang ba sa atin kung tayo ay sumasampalataya kay Kristo? Hindi. Sapagkat mapalad ang tao na sumasampalataya kay Kristo sapagkat hindi sa Kanya ibibilang ang kasalanan niya, bagkus ibibilang kanino? Sa ating Panginoon na siyang naging sumpa, na siyang naging kasalanan para sa atin.
na ibilang sa ating Panginoon ang ating kasalanan, ang ating kasamaan. Siya ang naging kasalanan para sa atin. At kasama niyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Mapalad daw ang tao na hindi na ibibilang ng Diyos sa kanya ang kanyang kasalanan. Sino nga ba ang mapalad na tao na ito? Balik tayo, kapatid, sa panahon ni David. Sinabi ito ni David sa Psalms 32 verse 1 to 2. Sabi ni David dito, mapalad siya na pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon. Hindi na siya pinaparatangan ng kasamaan. Hindi ka na masama sa kanyang harapan at ang kanyang espiritu ay walang pantaraya. Sino nga ba ang pinagpalang tao na ito? Sino nga ba ang tao na naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo? Sino yung tao na tinakpan ng kanyang kasalanan ng katwiran ng ating Panginoong Jesucristo? At kung siya ihaharap sa korte ngayong oras na ito, kung siya ihaharap sa hukom ng Diyos ngayong oras na ito, hindi na ibibilang sa kanya ang kanyang kasalanan sapagkat hindi na siya ang nakikita, bagkus sino na ang nakikita sa kanya? Ang katwiran ng anak ng tao, ang katwiran ng ating Panginoong Jesucristo na siyang namatay para sa atin. At makukuha natin ang katwiran na iyon, ibibilang sa atin ang katwiran na iyon sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya. Mapalad ang taong hindi na ibibilang ang kasalanan sa kanya. Sino ang mapalad na tao na ito? Ang mga sumasampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung eksklusibong pagpapala na nakuha ng mga taong sumasampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko, this is grace upon grace. Hindi ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. Hindi siya bumaba mula sa langit papunta sa dito sa lupa upang makakuha lamang ng mapagkaranyo, mga pagpapala. Alam niyo ba noong mga unang panahon, sino yung mga mas masagana pa kaysa sa Israelita? Sino yung mga mas maraming ari-arian? Sino yung mga mas makapangyarihan kaysa sa mga Israelita? Ang mga unbelievers, kapatid, mga Gentiles, mga Babylonians, mga Palestines, mga Romans, kapatid, mga Egyptians, mga Canaanites. Pero tingnan mo kung ano ba talagang pagpapala ang naipangako sa bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagpapalang katwiran na magiging matuwid tayo sa harapan ng isang banal na Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga nagawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Katwiran ang kailangan sa kaligtasan ng tao. Alam natin ito. Diba? Kailangan meron kong katwiran na mas higit pa kaysa sa mga Pariseo at sa mga Sadduceo. Ito yung sinabi natin Panginoong Jesucristo. Ngunit walang makatupad sa atin sa hinihinging katwiran ng langit. Diba? Walang matuwid sa atin. Wala kahit isa. No? Ngunit, sino daw ang mapalad na tao? Ngunit mapalad ang taong naibihis sa kanya ang katwiran nino ng ating Panginoong Jesucristo at natakpan ang kanyang kasalanan. Mula sa pulang damit naging puti, malinis sa harapan ng hukom ng Diyos. Tayong mga makasalanan ay nagiging malinis. Ito yung pagpapala na nagbumula sa Diyos na ipangako mula kay Abraham hanggang sa mga oras na ito na ginagawa ng Diyos. Binubuhay niya ang mga patay hanggang sa mga oras na ito. At makamit ito sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang pananampalataya na ito ay kaloob din mula sa Diyos. At ito yung maganda, this is the good news, na lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa atin. At ang katwiran, kapatid, mapalad ang tao ng katwiran ay ibinilang kay Abraham at sa ating lahat sa pamamagitan ng pananampalataya lamang
sa anak na siyang nagligtas sa atin. Sino ang mapalad na tao? Mapalad ang taong pinatawad ng Diyos ang kanyang kasalanan. Ibinihis ng Diyos sa kanya ang katwiran, natakpan ng kanyang kasalanan, at hindi na ibibilang sa kanya ang kanyang kasalanan. Bakit? Sapagkat kasama ng namatay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kasalanan sa krus ng Kalbaryo. If He saves you, He will save you. Kaya sa Ephesians chapter 2, you have been saved. Because the atonement that is in Christ is a definite atonement. Ito ay totoo mangyayari. Hindi siya pwede na parang mawawala, na pwede na parang mawawala. Isusulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay, tapos magkakamali ka, buburahin na naman. Ano yun? Ginamit ba ng Diyos lapis? Na kapag nagkakamali ka, buburahin na lang yung pangalan mo? Hindi. Kapag naisulat na yung pangalan sa aklat ng buhay, ikaw ay napili na ng Diyos. At sa mga napili, kanya silang ililigtas. Ito yung pangako ng Diyos mula kay Abraham na nangyayari hanggang sa mga oras na ito, na ating pinupuri, sinasamba, niluluwalhati ang Diyos na siyang tumupad ng kanyang pangako sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Sola fide, by faith alone, you have been saved. At ang pangatlong puntos, kapatid, makakamit ang pangako ng pagpapala sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Hindi natin nakamit ang pagpapala, ang pangakong pagpapala kay Abraham sa pamamagitan ng pagtupad natin sa batas o sa paggawa natin ng mabuti. Di ba? Paano natin nakamit sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa anak ng tao na siyang tumupad ng kautusan para sa atin? At tanong, bakit hindi sa mga gawa natin na tayo ay nagiging matuwid? Siguro nagtatanong kayo ngayon kasi buod kanina sinasabi ko, no, bakit hindi sa mga gawa? Ano pang sense? Bakit ako gumagawa ng matuwid? Kapatid, kaya nga gumagawa ng mabubuting mga gawa ay dahil sumasampalataya ka sa Panginoon. Kung hindi ka sumasampalataya sa Panginoon at nakangklaan yung kaluluwa sa Panginoon at sinusundin mo nga nitutunin alang-alang sa pag-ibig mo sa Kanya, ibig sabihin gumagawa ka ng mabuti para sa iyong sariling kapakanan. Hindi dahil gusto mong sundin ng ating Panginoon. Gumagawa ka ng mabuti kasi gusto mong iligtas ang iyong sarili. Pero ang mga Kristiyano ay gumagawa ng mabuti hindi dahil gusto nilang iligtas sa kanilang sarili. Gumagawa sila ng mabuti dahil sila ay naligtas na. At dahil doon, pinupuri, sinasamba natin ang ating Panginoon na siyang nagligtas sa atin at Kanya tayong niluluwalhati at niluluwalhati natin siya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Hindi ba? Ganyan tayo? Pero ang tanong, bakit hindi sa mga gawa natin na tayo ay nagiging matuwid? Bakit? Dahil lahat ng galing sa tao o sa laman ay marumi at kasukulam-sukulam sa isang banal na Diyos. Sa pag-aaralan na natin ito, this is just a summary kasi may kinalaman ito sa pinag-aaralan natin. At ang pagpapala na naipangako kay Abraham ay walang saysay dahil umaasa ka sa iyong sarili kaysa sa pangako ng Diyos. Anong si pagpapala? Yung umaasa ka na may kakayahan ng Diyos, naniniwala ka na may kakayahan ng Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Pero kung ikaw umaasa ka sa iyong sarili at sa iyong mga gawa, walang saysay ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Kasi hindi mo nahihintayin ang mga pangako ng Diyos. Gawin mo na lang kung ano yung para sa iyo. Iligtas mo ang iyong sarili. Basahin natin kung bakit ko nasabi yun. Romans chapter 4 din, kapatid. So Romans chapter 4, verse 13 to 14, ang sabi dito ni Pablo, sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin ang sanlibutan, ibig sabihin ng pangako ng ating Panginoon kay Abraham, na kanyang mamanahin ang buong sanlibutan, ibig sabihin siya ay magiging ama ng maraming mga bansa, ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang mga binhi, hindi dumating sa atin sa pamamagitan ng pagtupad natin sa kautusan. Hindi sa pamamagitan ng paggawa natin o pagtupad ng kautusan, kundi sa ano? Kundi sa pamamagitan ng pagiging matuwid, sa pamamagitan ng pananampalataya.
na ibibilang ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pagtupad natin sa kautusan. Bakit? Sapagkat kung tinutupad mo ang kautusan sa iyong sariling kakayahan, hindi ka umaasa sa pangako ng Diyos. Umaasa ka sa iyong sariling kakayahan. Diba? Sabi ng kanta, to lean not on my own understanding, sabi ni Gary V. Diba? Lead me, Lord. Let us not lean on our own understanding nor on our own capacity as human beings dahil ang ating laman ay patay. Bagkus kanino tayo maglilin, kanino tayo sasandal, kanino tayo aangkla, kanino tayo magtitiwala, kanino tayo aasa. Kanino ba nakaangkla ang ating pag-asa? Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala at paniniwala kay Kristo Jesus na kaya niyang tuparin ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? Bakit? Sapagkat kung silang nasa kautusan, ang siyang mga tagapagmana, kung yung mga tumutupad ng kautusan, ang siyang maliligtas, ibig sabihin, walang kabuluhan ng pananampalataya. Bakit ka pa sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo kung kaya mo naman iligtas ang iyong sarili? Di ba? Hindi nyo ba natanong yun sa inyong sarili? Bakit ka pa magtitiwala sa ating Panginoon kung kaya mong iligtas ang iyong sarili? Gumawa ka ng sarili mong relihiyon. Kaya mo namang iligtas ang iyong sarili. Kaya nga sabi ni Pablo, sapagkat kung ang mga tumutupad ng kautusan, ibig sabihin yung mga gumagawa ng kautusan, sa kanila na ipamana ang pangako ng Diyos, ibig sabihin, walang kabuluhan ng pananampalataya kay Kristo at pinawawalang saysay ang mga naipangako ng Diyos kay Abraham. So, ibig sabihin, walang saysay kung ikaw ay gumagawa ng mabuti at tinaasa mo sa paggawa ng mabuti ang iyong kaligtasan. Dahil dito, sabi sa continuation 16 to 18, di ba? Before that, ano yung sinabi? Di ba? In-explain ni Pablo na si Abraham ay itinuring na ganap ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung continuation na yun, yung verse natin ng last Sunday. Dahil dito, iyon ay batay sa pananampalataya ang ating kaligtasan upang ito'y maging ayon sa biyaya. Bakit? Sapagkat kung umaasa ka sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo, ang pag-asa na iyon ay sa pamamagitan ng pagtitiwala at paniniwala sa nagawa ni Kristo para sa atin. Nakita ba natin namatay si Kristo sa krus? Hindi. Pero ang ating pananampalataya, ang naipagkaloob sa ating pananampalataya, ang nagbibigay sa atin ng pagtitiwala na nagawa ni Kristo yun kahit hindi natin nakita. At itong kaloob na ito ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, ang pananampalataya na ito, ang dahilan kung bakit ang pangako ay magiging tiyak sa bawat isa sa atin. Ano yung pangako na iyon? Na tayo ay kanyang pagpapalain. Ano yung pagpapala na iyon? Na kanyang panatawarin ang ating mga kasalanan, na kanya tayo bibihisan ng kanyang katwiran, at tayo ay makapunta sa langit kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang Ama, pinag-aralan natin ito kanina, at umaasa kahit wala ng pag-asa. Ito yung dahilan kung bakit tayo ay narito. Dahil dito sa revelasyon na ito, nalaman natin ang mabuting balita. Ladies and gentlemen, this is the gospel of God. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, mga bisita. Hindi nyo kayang iligtas ang iyong sarili. Hindi nyo kayang linisin ang inyong sarili mga kasalanan. Pero, kung hahayaan nyo lamang ang ating Panginoong Jesucristo, na baguhin niya ang inyong buhay, maniwala kayo sa Kanya, sumampalataya kayo sa Kanya, tanggapin niyo siya sa inyong buhay, humingi kayo ng tawad sa Kanya, magsisi sa Kanya, repent sa Kanya, at manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ka ng pag-asa. Ano yung pag-asa na yun? May pag-asa ka kung magtitiwala ka sa isang anak ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo, na nakatupad ng kautusan para sa atin. Ang katwiran na ito ay may bilang. Ang katwiran na ito, ang katwirang inaasam ng isang makasalanan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. At ang hinihingi ng langit ay katwirang mahirap makamit ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.
Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya sa nagawa ni Kristo para sa atin, nakamit natin ang katwirang naipangako kay Abraham. Ang katotohanan ng pinaninindigan ng lahat ng mga anak kay Kristo Jesus ay ito. Ano kasi? Pinag-aralan natin ito noong Sunday. We walk by faith and not by sight. Ano ibig sabihin nito? Tayo ay narito sa mundong ito sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Di ba? Before 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for the verse 7, ano yung verse 1 to 2? Mayroong mga tao na may mga bahay na nakikita, ngunit mayroon tayong mga bahay na hindi nakikita. Mas mahalaga sa mga ibang tao yung mga bagay na nakikita, pero para sa mga naglalakad sa pananampalataya, mas mahalaga sa kanila yung mga bagay na hindi nakikita. Sino yung mapalad na tao? Mapalad na tao ba yung marami siyang kinakamtan sa buhay? Marami siyang pag-aangkin sa buhay? Tanyag ba siya sa buhay? Makapangyarihan ba siya? O mapalad ang taong ang kanyang mga kasalanan ay naibihis ng katwiran, na patawad, diba? At nagkaroon ng pananampalataya. Mga bagay na hindi nakikita. At itong mga bagay na ito, kapatid, is walking by faith and not by sight. Sa mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita. Kapatid, basahin natin ito. Oras na. Hebrews 11:3. Sa pananampalataya ay naunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nagsalita ang Diyos at nalikha ang sanlibutan. Kahit hindi natin nakita, naniniwala tayo na nangyari yung mga bagay na ito, at tawag dyan pananampalataya. Ano pa? Ang mga bagay na nakikita, yung mga nakikita nating nalikha ngayon, ay nagmula saan? Sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya kung ano ba ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito? Mga bagay ba na nakikita? O yung mga bagay na hindi nakikita? Kaya napakahalaga na sinasabi ng Biblia, sabi ni John, do not love the world, nor the things that are in the world. Kasi mga bagay lamang yan na nakikita. We are peculiar people. Kapatid, tayo ay pinapabanal ng Diyos. Hinihiwalay sa mga bagay na iyan. The love of money is the root of evil. Kapatid. Pero tinan mo, kung sino daw ang taong mayroong pananampalataya. Ang pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya, tandaan mo, nagmula sa Diyos ang lahat ng bagay kahit ang ating pananampalataya. Dito po ang magtatapos. Romans chapter 4 kanina, Romans chapter 5 ngayon. Ito ang conclusion ni Pablo na nung pinress natin yung Romans chapter 5, ginawa ko yung conclusion nito. 5:18-21. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway, mayroong pagsuway, si Adan yon, ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao. Dahil nagsuway si Adan, nagkasala siya, ang sumpa ay napunta sa atin. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid, isang taong matuwid na lumakad na kahit isang kasalanan hindi niya ginawa. Dahil sa isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Ang katuwiran ng ating Panginoon Kristo ay nagbubunga ng justification o pag-aaring ganap. Nagiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Bakit? Double imputation. Lagi bumabalik doon. The heart of the gospel is double imputation. Dahil ibibilang ng Diyos sa iyo ang katuwiran ni Kristo at ibibilang ng Diyos ang kasalanan mo sa Kanya. Double imputation. No? 19. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan yan, ay marami ang makasalanan, naging makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, perpektong pagsunod ng isa sa kautusan ng Diyos, ay marami din ang magiging matuwid. Diba? Nakikita mo dyan. 20. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng maraming pagsuway kasi hindi natin kaya tuparin ang kautusan ng perpekto. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ano yung biyaya na nangyari? Ay lalong
dumarami din ang biyaya. Kung marami ang kasalanan sa mundo, mas marami ang biyaya ng Diyos. Bakit? Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan. Diba sabi ko nga, ano yung nakamtan ng ating Panginoon Jesus? Ano yung nakamit niya? Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Ibig sabihin, napagtagumpayan niya ang kasalanan. Ibig sabihin siya ang matuwid. He is the righteous one. Siya ay nabuhay muli, napagtagumpayan niya ang kamatayan at na-satisfy ang kalooban ng Diyos sa kanya. Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ngunit napagtagumpayan ng ating Panginoon Kristo ang kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan. Sino itong matuwid na ito, kapatid? Ladies and gentlemen, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo lamang, tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya napakalinaw, sola fide. By faith alone, we have been saved. Dahil sa pananampalataya lamang, walang kondisyon ng paggawa, kapatid. Mapalad ang taong nagiging matuwid, hindi sa pamamagitan ng paggawa. Sino daw yung mapalad na tao? Blessed is the man who is given righteousness apart from works. Ito yun. Mapalad ang taong mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoon ay nangako sa bawat isa sa atin. Matthew 28:19-20. Dahil dito magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na itinuro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, sabi natin Panginoon, ako'y sumasa inyo palagi. Kasama natin siya palagi in spirit and in truth. Sino? Ang Espiritu Santo na nasa atin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama natin ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ng pananampalataya lamang. Sola fide. Kaya mapalad ka, kapatid, dito ako magtatapos. Sino ang totoong mapalad na tao? Mapalad ka sapagkat nakamit mo ang katuwiran ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, na siyang tumupad ng kautusan para sa iyo, namatay sa krus para bayaran ang kasalanan mo, at nabuhay muli para sa iyong buhay na walang hanggan. Mapalad tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya. Ama, maraming salamat. Maraming salamat sa biyayang ito. Maraming salamat sa pananampalataya na kinaloob mo sa amin, mahal na Panginoon. Ay, hayaan mo nang iyong mga pangako ay mangyari sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, mahal na Panginoon, na itong pananampalataya na ito ay magbunga ng pagtitiis, mahal na Panginoon. Hayaan mo na pananampalataya na ito ay magbunga ng pag-asa, mahal na Panginoon. At hayaan mo na pananampalataya na ito ay magbunga ng buhay na walang hanggan sa piling mo pagdating ng panahon. Ito aming sabdalangin sa mga pangalan ni Jesus.